harapin. Siguro ngayon, if ever magkakaroon ng change bukas, siguro na-realize na rin ng karamihan na kailangan na harapin yung issue na ito. At hindi na pwede. I mean, Alam mo, tinding karma niyan. Pagkatas din yung gipitin si BP Sara Duterte. Kaya kanina iba na tono nung isang babae doon eh, 'di ba? Doon sa yung kagabi na kahapon na tungkol doon sa issue ng budget ng VP. Yung isang babae doon na dating anti-Duterte, anti-BP Sara Duterte 'yon. Kahapon talagang doon sa pagdinig ng budget ng OBP na nandun si BP Sara, kulang na lang lumuhod sa harap niya eh. Na parang pusang gumaganong-ganon. Yeah, parang ganun eh. Ang pumapalag lang doon, alam naman natin, yung mga galing sa bundok. Pero yung kaya nga alam mong magkakaroon talaga ng palitan. At ito, may matinding balita na lumabas. Yeah, papakita ko sa inyo. Ayan. Oh, ayan. Oh, nako, enjoy yung dalawa. Oh. Ay, nako po. Anong sabi dito, mga kababayan? Mga jet, chopper ni na Romualdez Zaldico, sinipat ng Malacanang. Anong sabi ng sinipat? Klaruin mo, Banat Bay. Baka mo yung sabihin, ano yung sinipat? Sabi dito, inimbestigahan na mga luxury jet at helicopter na pamamay-ari umano ni House Speaker Romualdez at Zaldico. gago! Hindi kurap ang ating mga mambabatas. Hindi kurap ang mga leader natin sa Kamara. Sadyang meron lang silang jet. Sadyang may mga helicopter lang sila. Hindi po sila kurap. Ayon sa source ng bilyonaryo na nakapukaw sa atensyon ng Malacanang ang umano'y pagbili ni Romualdez ng 2 Gulfstream private jet. Gago! Isang pre-owned G150 na pumapalo umano ang halaga na hanggang $8 million. Dolyar po yan, dolyar. At isang G550 na umaabot naman ng $35 million. Ang lupit, Gago! Huwag nyo naman kagad husgahan na kurap sila. Huwag nyo naman kagad husgahan na ninakaw nila sa tax ng taong bayan. Yan po ay sariling pagod po nila at sariling trabaho nila. Hindi po sila magnanakaw. Gago! Binili umano ni Romualdez sa mga ito mula sa ultra-billionaire na si Lucitan na hanggang ngayon ay nakapark pa rin umano sa hangar ng negosyante. Libre parking buti pa siya, mahal ng parking ngayon. Samantalang sa kaso ni Ko, sinimulan na umano nito ilipat sa labas ng bansa ang kanyang fleet na mamahaling jet at chopper bago pa man ma-crackdown ng individual na sangkot sa flood control. Uy, nailipad na. Gago! Uy, kung totoo yan hindi ako nagsabi niyan. Abante News yan, Abante News. Kung totoo yan, Zaldico, meron ka na palang eroplanong pabalik papunta sa hearing natin sa October 16. Pwede na tayo mag-hearing. Kasi may nailipad mo na daw yung helicopter mo tsaka yung jet mo. So, wala ka ng problema ang ticket pabalik. Diba? Hindi, October 16 po hearing namin sa Legazpi So, pagka kayo na lang bahalang pumunta doon. Kung gusto niyo makita si Zaldico ng personal, doon po sa October 16. Punta po kayo doon. Batay sa mga dokumentong nakuha ng source, ang Misibis Aviation and Development Corporation na pagmaari na umano ni Ko ay nagsimula ng iproseso ang pag-deregister ng kanilang fleet, lalo na yung Gulfstream G350 na nagkakahalaga ng 36 million. Gago! Hindi, huwag nyo naman masyadong hinuhusgan. Hinuhusgan nyo naman na kurap siya. Hindi naman siya kurap. Galing naman, alam mo, negosyante naman si Zaldico. Talaga siya? Meron naman siyang lehitimong negosyo. Hindi naman porkit nakabili ng jet at saka ng helicopter, kurap na at magnanakaw na. Mantakin mo, magkano lang naman yan? $36 million. Magkano lang yan? Ang dami nilang negosyo. Di ba? Huwag naman yung pinagbibintangan, nakurap kagad. Hindi porket may jet, merong eroplano, ninakaw na kagad sa tax natin, Putang ina, shit. Buti na lang. Hindi. Hindi kasi minsan pumapasok yung
yung espiritu ni Juan de la Cruz sa akin eh. Napapamura bigla. Hindi kasi alam mo mahal-mahal din na naman ng tax eh, di ba? Tayo nagbabayad tayo ng tax, talagang taon-taon yan. Yan ang hindi natin yan talagang nagbabayad tayo ng tax. Ang sakit sa puso. Ang sakit sa puso. Sa liham ng chief pilot ng Misibis Aviation na si Captain Elvidio Palaganas sa Civil Aviation Authority of the Philippines noong August 18, humiling ng major modification ng export certificate of airworthiness ang deregistration of the certificate of registration para sa G350. Huli ka. Huli! Nakuha umano ng Misibis Aviation G53 tail number RPCH 575 noong Hunyo 2024. Ang naturang jet ay 18 na taon na at dahil nang ginamit ng executive jet shares, Gulf Air Asia at isang pinangalan ng Philippine operator. Pinamumunuan umano aircraft leasing ng business ng anak ni Ko na si Michael Ellis Ko. Naku po! Binuking yun na. Huwag yun ang binubuking. Sama na ugali ng Abante, binubuking. At nag-iisang business jet sa kanilang fleet ayon pa sa ulat ng bilyonaryo. Samantalang, nakakuha rin ng source ng bilyonaryo na mga larawan ng 5 pang. Anak ng tutsa yan. Hindi yan ninakaw, hindi yan korupsyon. Hindi yan ninakaw sa kaba ng bayan. 5 pang private jets at 5 luxury bell helicopter sa ilalim ng Misibis Aviation. Soto, di ba galit na galit kayo kay Diskaya doon sa maraming luxury cars? Di ba? Soto, makinig ka. Ito, hindi lang luxury cars, luxury jet and luxury helicopter. Balita ko may lagay sa helicopter. Baka gusto mong tingnan to. Kasi ito yung tinuro ni Diskaya. Ang focus mo pa rin yung kapwa senador mo. Gago! Ginamit umano mga helicopter para sa mga bisitang papunta sa 5 ektaryang Misibis Luxury Resort ni Ko sa Albay. Gago! May resort pa, ladies and gentlemen. Hindi po sila korap, huy. Huwag niyong pinagbibintangan korap yan. Mayaman lang talaga yan. Walang ninakaw sa bayan yan. Yan po ay galing sa sarili nilang bulsa. Huwag yung pinagbibintangan korap porket merong resort, porket merong helicopter na inililipad yung mga guest nila. Hindi ibig sabihin ninakaw yan sa gobyerno. Yan po ay galing sa negosyo nila. Huwag yung pinagbibintangan na galing yan sa tax natin. That is not right. Hindi yan korupsyon. Hindi yan galing sa budget sa 2025 budget. Gago! Hindi po yan galing sa flood control project, kaya huwag niyo pinagbibintangan. Gago! Kasi nababasa ko yung mga nasa isip nyo. Na sinasabi ninyo, korap yan si porket maraming helicopter, tsaka may resort pa. Gago! Obvious naman kayo na ganyan ng yung pagkiling nyo kay Zaldico eh. Antayin nyo muna umuwi. October 16, tandaan ninyo sa Legazpi. Legazpi Court, October 16. Uuwi yan. May hearing kami. So pag umuwi yan, salubungin niyo ng red carpet. Wag red tomato. Wag red tomato ang red carpet. Baka mamaya salubungin niyo ng kamatis yan. Wag. Kailangan red carpet. Tandaan nyo, their name is the name that you cannot mention. Di ba? The name that cannot be mentioned. Di ba? Yan ang katotohanan, ha? Kaya please lang, VIP treatment dapat yan. Di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan.
takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap